Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na sa lahat puri natin ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha na binigyan tayo muli ng pagkakataon na magkasama-sama. At alhamdulillah, pinili niya tayo sa dami ng mga tao sa labas. Pinili na tayo na upang makasamba sa Kanya. Alhamdulillah. Mga minamahal kong magulang, kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang kahigitan ng mga sahaba ay pinuri ni Allah sa banal na Quran at sa sunna ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay marapat sa bawat isa na mahalin sila, igalang, irespeto, at hindi tayo kabilang sa mga tao na kung saan ay tumatanggi, no, sa kanila o di kaya sinasabihan ng hindi maganda. Alhamdulillah, kung titignan natin ang mga kasaysayan ng mga sahaba, tunay na makakuha tayo ng napakaraming mga lessons o mga aral. Tulad na lamang ni Bilal bin Rabah, subhanallah, na kung saan isa siyang alipin. Ang kanyang parents alipin, maitim, galing Ethiopia, na kung saan maitim siya. Siya ay pagmamay-ari ni Umayyah bin Khalaf. Isa ito sa mga matitinding kalaban ng Islam at that time, no? Kung saan sila yung mga leader ng mga Quraysh na kumbaga yung pagiging kufur nila, pagtanggi nila ay nasa sukdulan. Subhanallah. Na kung saan ginagawa niya kay Bilal bin Rabah, hinihila-hila niya yan. Subhanallah. At nung malaman ni Bilal, subhanallah, nung malaman niyang katotohanan patungkol sa Islam, sa message or sa mensahe ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang tinanggap. Allah. At nung nalaman ng amo niya, ni Umayyah bin Khalaf, ang pag-Islam niya, pagyakap niya sa relihiyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na siya ay nagalit ng sobra. Hinihila niya ito sa Makkah, subhanallah. At hindi lang yun, imagine ginawa niya, pinahiga siya doon sa disyerto, nilalagyan na mainit. Sa disyerto sobrang init. Yung init doon umabot ng 40. Subhanallah. Allahu Akbar. Imagine yung 35 pa lang, di na 33, hindi tayo makalabas. 32, hirap na masyado lumabas. How much more subhanallah. Init. Lagyan pa ng bato. Para ikang alin? Para magkufur siya muli. Bumalik uli sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero tignan yung iman ni Bilal bin Rabah. Na kung ang sinasabi niya, the more na pinasasaktan siya, pinapahirapan, sinasabi niya din, ahadun ahad Allah. Nag-iisa lang si Allah. Imagine yung iman na meron sa kanya. Hanggang sa, alhamdulillah, si Abu Bakar, binili siya kay Umayyah bin Khalaf. Alhamdulillah, ay siya naging malaya. At imagine tao na yan, alipin na yan, ay isa siya sa pinakamalapit sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mula sa pinakamaliit, pinakamababa, itinaas ni Allah ang kanyang antas. Allahu Akbar. At isa siya sa mga tumatawag ng adhan ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi si Ibrahim, mashallah, si Bilal. Imagine, subhanallah, nung siya ay makalaya na kung saan ang mga sahaba nagtatanong sa kanya, paano mo sabi niya na kayang torture na yung ginawa sa'yo? Pagpahirap. Sabi niya, nung timbangin ko, sabi niya, yung sakit na nararamdaman ko, sa faith, sa iman na mayroon, subhanallah, nangibabaw yung faith, yung iman na mayroon ako. Allahu Akbar. Subhanallah. Anong lesson na makukuha natin? Una, katatagan ng pananampalataya. Bilang mananampalataya, bilang Muslim, of course, hindi always happy, ika nga sabi nila. Dumarating mga trials, mga pagsubok, mga kalamidad. Pero sa isang mananampalataya, sa isang Muslim, dapat matibay, firm, at thabat, alal iman, maging matatag sa ating pananampalataya. Maging matatag ka o ikaw Muslim sa lahat ng pagsubok na meron ka. Pangalawa, yung kalayaan sa pagsamba, makikita natin sa Islam. Islam ang tao, pag yung mayakap ng Islam, hindi mo pwedeng pilitin. Walang sapilitan sa Islam. Malaya kang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung kagandahan ng ating pananampalataya. Hindi ka tuturo na ganito, sunod-sunuran ka na lamang. Allah pa. Binigay sa yung Quran, hadith ng mahal na propeta. Ito yung dapat susundan. Ito kalayaan ng pagsamba. Ito yung ginawa kay Bilal, pinapahirapan siya. Bakit? Para magkufur. Pero malaya siyang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At pangatlong aral na makukuha natin, na kung saan ang pagkakaroon ng tinatawag al-musawatu fil Islam. Yung pagiging pantay, subhanallah, sa Islam, nakikita nyo, kahit walang mahirap, walang mayaman, walang dato, walang sultan, walang maputi, walang maitim, walang Arabo, sa hindi Arabo, nakikita nyo, subhanallah, yung itim na yun, si Bilal, napaka. Sapagkat ang tinitignan dito ng Islam, ang Quran, sinabi sa banal na Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo kay Allah, sila itong mga taong nagtataglay ng tunay na takot sa Kanya. Allahu Akbar. Ito yung ikangay, sukatan sa ating pananampalataya. Hindi porket dati ka ng Muslim, ito kaya yakap lang ng Muslim, o di kaya dato siya, sultan siya, maputi, may... Ang ating sukatan dito sa ating pananampalataya, sino yung tunay na nagtataglay ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalataya Islam, napakaraming aral na makukuha natin sa mga buhay ng mga sahaba. Balikan natin, aralin natin, at kumuha tayo ng mga aral sa mga tao na una sa atin, sapagkat wallahi, makikita natin ang tunay na tagumpay, success sa mundo, sa libingan natin, higit lalo sa kabilang buhay, sa pag-aaral ng sira ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, makikita natin ang mga trials na dinaras nila. Kaya maraming salamat, hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.